Walang kwenta ang lugaw na yan, Hira. Itapon mo na yan sa Sayang lang ang gas at bigas sa isang taong malapit na ring mamatay. Ang tinig ni Amara Choi ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na kusina. Malamig, matalim, at walang bahid ng awa. Sa harap ng marangyang granite counter, nakatayo si Hiraya habang dahan-dahang hinihipan ang mainit pang mangkok ng lugaw. Ito ang huling piraso ng malagkit na bigas na itinago niya sa ilalim ng cabinet. Ang tanging pagkaing kaya pang tanggapin ng nanghihinang sikmura ng kanyang lola Mutya. Dahan-dahang ibinaba ni Hiraya ang kutsara. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang panginginig na hindi galing sa ginaw, kundi mula sa isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Sa labas ng bintana, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa mga dahon ng niyog. Ngunit sa loob ng mansyong ito, mas masahol pa sa bagyo ang nararanasan niya araw-araw. Ang lugaw na kanyang pinagpuyatang lutuin, ang tanging pag-asang magbibigay ng lakas sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya, ay tinawag na basura ng babaeng itinuturing siyang mas mababa pa sa aliping kanin. Hindi lumingon si Hiraya. Alam niyang nakatayo si Amara sa kanyang likuran, suot ang isang mamahaling silk robe at may hawak na baso ng alak. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng luya at bawang mula sa kanyang niluluto. Isang mapait na pagsalungat, isang mulas na katotohanan. Amara, may sakit si Lola. Kahit kaunti lang, kailangan niyang kumain para mainom ang kanyang gamot. Mahinahon, ngunit may pait na sagot ni Hiraya. Ang kanyang tinig ay parang telang luma na malapit na ring mapunit sa sobrang pagod. Isang malutong na tawa ang sumunod. Gamot? You mean those expensive pills that cost more than my pedicure? Pwes, huwag ka nang umasa. Ginamit ko na ang perang pambili niyon para sa bagong designer bag na kakarating lang kanina. Anyway, she's old. It's about time nature takes its course, right? At ikaw, Hiraya, matuto kang lumugar. You are just a parasite in this family, a stain on the Choi's reputation. Sa bawat salitang binitawan ni Amara, parang may kung anong bahagi ng puso ni Hiraya ang tuluyang nadudurog. Ang bawat tibok nito ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting paninigas ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa puting mangkok, ngunit ang kanyang paningin ay nagiging malabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Sa isang sulok ng madilim na pasilyo, may isang aninong nakamasid, si Lakan. Nakatayo siya doon, hawak ang isang balde ng tubig at basahan, suot ang kanyang maruming uniforme bilang hardinero. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga na nagbabaga sa dilim. Nakita niya ang bawat pangungutya. Narinig niya ang bawat insulto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa hawakan ng balde, sapat na upang mamuti ang kanyang mga kuko. Gusto niyang humakbang pasulong, gusto niyang tapusin ang lahat ng ito dito at ngayon. Ngunit ang pangako niya sa kanyang ama at ang kaligtasan ni Hiraya ang pumipigil sa kanya. Bakit mo ito ginagawa, Amara? Hindi ba't si Lola Mutya rin ang nag-alaga sa'yo noong bata ka pa? Sa wakas ay lumingon si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap na hinaluan ng isang kakaibang tapang. Hindi sumagot si Amara. Sa halip lumapit siya at sa isang mabilis na galaw, itinabig niya ang mangkok ng lugaw mula sa kamay ni Hiraya. Bumasag ang ceramic sa sahig at ang mainit na lugaw ay kumalat sa maputing tiles, parang mga pangarap na nawasak sa isang kisap mata. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Hiraya. Tanging ang tunog ng pagbagsak ng mangkok ang umaling-awngaw sa kusina. Linisin mo yan at pagkatapos, siguraduhin mong wala ka ng kailangan sa akin dahil bukas na bukas din
May ibang plano na ako para sa lupain ng mga diwa. You and that dying old woman are just obstacles in my way. Huling hirit ni Amara bago tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang tsinelas ay tila isang martilyo na pako sa kabaong ng pag-asa ni Hiraya. Naiwang mag-isa si Hiraya sa gitna ng kusina. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi upang magmakaawa, kundi upang isa-isang pulutin ang mga piraso ng basag na mangkok. Ang isang maliit na hiwa sa kanyang daliri ay nagsimulang magdugo, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na lugaw na dumidikit sa kanyang balat at ang bigat ng isang katanungang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ang hangganan ng pasensya bago ito maging tadhana ng walang katapusang pagdurusa? Habang pinupulot ang huling piraso ng seramika, narinig ni Hiraya ang mahinang yabag sa likuran niya. Hindi na siya kailangang lumingon. Ang amoy ng basang lupa at ang init na nagmumula sa presensya ng taong yon ay sapat na. Isang malapad na panyo ang dahan-dahang iniabot sa tapat ng kanyang mga mata. Walang salita, walang pangako. Ngunit sa simpleng pagkilos na yon ni Lakan, naramdaman ni Hiraya na sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isa pang kaluluwang handang sumalo sa kanyang mga piraso. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang panyo, narinig ni Hiraya ang muling pagtunog ng telepono ni Amara sa kabilang silid. Dahil sa katahimikan ng gabi, malinaw na umabot sa kanya ang mga salitang naging mitya ng isang bagong sindak. Yes, it's a deal. The Diwa property is yours. Just make sure the bulldozers are ready by next week. I don't care if that old woman is still breathing inside that house. Basta mawala sila sa paningin ko. Napatigil ang mundo ni Hiraya. Ang piraso ng basag na mangkok na hawak niya ay mas lalong bumaon sa kanyang palad. Hindi na lamang ito tungkol sa lugaw o sa gamot. Ito ay tungkol sa kanilang huling kanlungan. Ang kanyang mga mata ay tumingala kay Lakan at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng hardinero na hindi niya inaasahan. Isang mapanganib na liwanag na tila nagsasabing ang panahon ng pagtitiis ay malapit na ring magwakas. Huwag mong hayaang saktan ka niya nang higit pa sa kaya mong batahin, Hiraya. Hindi sapat ang pamilyang ito para ubusin ang iyong dignidad. Ang tinig ni Lakan ay hindi katulad ng sa isang hamak na manggagawa. May lalim ito, may awtoridad na tila nanggagaling sa isang pusong matagal nang nagtitimpi sa gitna ng malakas na ulan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kusina, dahan-dahang hinawakan ni Lakan ang palad ni Hiraya. Hindi ito basta paghawak. Ito ay isang pagpapatigil sa isang babaeng tila nawalan na ng direksyon habang pinupulot ang mga piraso ng kanyang nadurog na dangal. Napatigil si Hiraya. Ang talim ng basag na mangkok na kanina ay nakabaon sa kanyang balat, ay tila nawalan ng kirot nang madama niya ang init ng mga kamay ni Lakan. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at luha na pilit na hindi pumatak. Nakita niya ang mukha ng hardinero. Puno ng putik ang kanyang pisngi. May mga lamat ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang titig nito ay mas matalas pa sa anumang hiyas na nakita niya sa buhay. Lakan. Ang lugaw. Ang gamot ni Lola. Bulong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig gaya ng mga dahon sa labas na hinahampas ng hangin. Hayaan mo na ang mga iyon. Ako na ang bahala rito. Pumunta ka na sa silid ni Lola Mutya, kailangan ka niya. Sagot ni Lakan habang dahan-dahang kinukuha ang basag na piraso mula sa kamay ng dalaga. Sa bawat kilos ni Lakan, may isang kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa puso ni Hiraya. Paanong ang isang lalaking halos hindi nagsasalita sa buong araw ay may kakayahang magbigay ng ganitong uri ng kapayapaan sa gitna ng unos? Habang pinagmamasdan niya si Lakan na lumuhod sa sahig upang tapusin ang kanyang sinimulan, napansin ni Hiraya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa bulsa ng suot nitong lumang jacket, may isang anag-ag ng liwanag, isang bagay na tila isang makabagong kagamitan na hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong manggagawa. Ngunit agad itong nawala
Nang gumalaw si Lakan, naglakad si Hiraya patungo sa maliit at madilim na silid ni Lola Mucha sa likod ng mansyon. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang boses ni Amara na tila isang sumpa sa kanyang isipan. Ang plano nitong ibenta ang kanilang lupain ay tila isang parusang kamatayan para sa kanilang maglola. Nang makarating siya sa higaan, nakita niya si Lola Mucha na mahimbing na natutulog. Ngunit ang bawat paghinga nito ay puno ng hirap. Isang piping pagsisikap na manatiling buhay sa mundong tila ayaw na sa kanya. Naupo si Hiraya sa gilid ng kama at hinawakan ang tuyong kamay ng kanyang lola. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang mansyong ito, na dapat sana ay kanyang kanlungan, ay naging isang malamig na kulungan na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Lola, patawad po. Hindi ko po kayo nagawang protektahan, isip ni Hiraya habang hinahalikan ang kamay ng matanda. Ang kanyang puso ay parang isang tuyong kalsada na naghihintay ng ulan, uhaw sa katarungan, uhaw sa pag-asa. Samamantala, sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, at sa gitna ng mga halamang kanyang inaalagaan, hindi na ang hamak na hardinero ang nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Inilabas ni Lakan ang isang maliit at manipis na kagamitang hindi kailanman nakikita sa mga tindahan ng cellphone. Ang screen nito ay naglalabas ng mga linyang berde at asul, mga datos na nagpapakita ng lahat ng transaksyon ng pamilya Choi. General, it's me. Bulong ni Lakan sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang dagundong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Amara is moving faster than we expected. She's planning to sell the Diwa property next week. I need the documents for the Maharlika intervention ready and find out where she's hiding the original Black Pearl. It's time to bring back what belongs to the Soliman bloodline. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng paggalang. Masusunod, sir. Ngunit paano ang dalagang si Hiraya? Siya ang tanging nakakaalam kung nasaan ang huling susi. Napalingon si Lakan sa bintana ng silid ni Hiraya. Nakita niya ang malabong aninong nakayuko sa kanyang lola. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Si Hiraya. Siya ang kaisa-isang hiyas sa lugar na ito na hindi kayang bilhin ng pera. Don't worry about her. Sisiguraduhin kong sa oras na bumagsak ang mga Choi, siya ang huling nakatayo. Ibinalik ni Lakan ang kagamitan sa kanyang bulsa. Ngunit sa kanyang paglingon, hindi niya napansin na may isang bintana sa itaas na dahan-dahang bumukas. Si Amara. Nakatayo ito sa balkonahe, tila may hinahanap sa dilim ng hardin. Lakan! Ano pang ginagawa mo dyan sa gitna ng ulan? Sigaw ni Amara. Ang kanyang tinig ay puno ng hinala. At sino ang kausap mo? Nanigas ang katawan ni Lakan. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng pagdududa. Alam niyang kung mahuhuli siya ngayon, ang lahat ng kanyang plano para sa katarungan at para sa kaligtasan ni Hiraya ay maglalaho na parang bula sa dagat. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Ang muka ay mulingan nagsuot ng maskara ng isang hamak na utusan. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila pilit na tinatago ang mga sikretong nakabaon sa putik ng kanilang nakaraan. Magnanakaw ka, Hiraya. Hindi ko akalaing ang dugong nananalatay sa'yo ay kasing dumi ng putik sa labas. Ang mga salitang yon ni Amara ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong salas ng mansyon. Nakatayo si Amara sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling bestido habang iwinagayway ang isang pirasong papel na tila ito ay isang hatol ng kamatayan. Sa kanyang paligid, ang ilang mga katulong ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at takot. Sa kabilang dako, nakatayo si Hiraya habang hawak pa ang isang basang-basahan. Kagagaling lang niya sa paglilinis ng silid ni Lola Mucha. Ang kanyang mga kamay ay kulubot pa mula sa tubig at sabon, at ang kanyang likod ay kumikirot sa pagod. Ang kaibahan ng kanilang hitsura
Ang isa ay nagniningning sa alahas. Ang isa ay balot ng amoy ng luma at sakit, ay isang masakit na paalala ng kani-kanilang kinalalagyan sa mundong ito. Anong sinasabi mo, Amara? Wala akong ninanakaw. Mahinang sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na apoy na pilit na binubura ng malakas na hangin. Huwag ka nang magmalinis. Nawawala ang pondo para sa renovation ng resort. At hulaan mo kung sino ang huling nakitang pumasok sa opisina ni Papa. Ikaw. Ikaw na desperadong kumuha ng pera para sa pampagamot ng matandang iyon. Lumapit si Amara kay Hiraya. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pait. I gave you everything, Hiraya. Pinatira ka namin dito, pinakain, binihisan. And this is how you repay us? You are so ungrateful. Kaya siguro hindi ka minahal ng sarili mong mga magulang dahil alam nilang lalaki kang ganito. Naramdaman ni Hiraya ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Amara ay tila isang karayom na tumatagos sa kanyang puso. Ang pinakamasakit ay hindi ang paratang ng pagnanakaw, kundi ang paggamit ni Amara sa kanyang nakaraan at sa kanyang pamilya upang hiyain siya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang manggilid ang luha, ngunit pinigilan niya ito. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng babaeng ito. Hindi ko kinuha ang pera, Amara. Alam mo yan. Giit ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mas naging matatag, bagaman may halong pait. Really? Then explain this. Itinaas ni Amara ang isang sobrang puno ng pera na tila ba nakita niya sa ilalim ng unan ni Hiraya. Ang mga katulong ay lalong nagbulungan. I found this in your room. Huwag mong sabihing galing ito sa sahod mo dahil kahit 10 taon ka pang magtrabaho rito bilang alila, hindi mo kikitain ang halagang ito. Sa isang sulok ng salas, nakatayo si Lakan, tila abala sa paglilinis ng mga bintana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa salamin, ngunit ang bawat salitang binitawan ni Amara ay tila isang marka sa kanyang isipan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano pumasok si Amara sa silid ni Hiraya kaninang madaling araw habang ang lahat ay natutulog. Nakita niya ang mabilis na pagkilos nito upang itago ang sobre. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ilabas ang katotohanan. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat hakbang ay dapat kalkulado. Sa ilalim ng kanyang maskara bilang isang manggagawa, ang galit ni Lakan ay tila isang bulkan na nagbabantang sumabog. Ang kawalang katarungang nararanasan ni Hiraya ay mas masakit pa sa anumang latay na natanggap niya sa kanyang nakaraan. Now, listen to me, Hiraya. Lumapit palalo si Amara. Ang kanyang tinig ay naging isang bulong na puno ng lason. I will not call the police yet. Pero bilang kabayaran sa ginawa mo, pirmahan mo ang kasulatang ito. Ibigay mo sa akin ang karapatan sa lupain ni Lola Mutya at kakalimutan ko ang pagnanakaw na ito. Otherwise, dadalhin kita sa presinto at hahayaan kong mabulok doon ang matandang yon ng mag-isa. Napatigil ang pagtibok ng puso ni Hiraya. Ito ang tunay na layunin ni Amara. Ang gaslighting, ang mga paratang, ang kahihiyan, lahat ng yon ay para lamang sa lupain. Naramdaman ni Hiraya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Paano niya mapoprotektahan ang huling alaala ng kanyang pamilya kung ang tanging paraan ay ang aminin ang isang kasalanang hindi niya ginawa? Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Amara at doon niya nakita ang isang madilim na kailaliman ng kasakiman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa basahan. Ang tubig na tumutulo mula rito ay tila mga luhang hindi niya maibuhos. Sa kabilang dako, ang kanyang paningin ay saglit na dumapo kay Lakan. Ang hardinero ay tumigil sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Isang mabilis at tahimik na pagtango ang ibinigay ni Lakan. Isang senyas na tila nagsasabing, magtiwala ka sa akin. Ngunit bago pa man makasagot si Hiraya,
Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang nanggaling sa silid ni Lola Mutia. Kasunod ang isang mahina at gumaralgal na sigaw para sa tulong. Lola, sigaw ni Hiraya. Baliwala ang kahihiyan at ang mga paratang. Tumakbo siya patungo sa silid ng matanda. Naiwang nakatayo si Amara sa salas. Ang isang mapait na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang malapit na siyang manalo. Ngunit hindi niya napansin na sa kanyang likuran, si Lakan ay dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay mabilis na gumagalaw upang ipadala ang isang mensahe na magiging mitya ng pagbagsak ng kaharian ng mga Choi. The predator thinks she has the prey trapped, but she doesn't know that she's already inside the cage. Bulong ni Lakan sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng babala ng isang paparating na dilubyo. Hiraya, huwag mo akong iwan, apo. Natatakot ako sa dilim. Ang tinig ni Lola Mutia ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaari nang maputol. Sa loob ng maliit at madilim na silid na amoy mentol at luma, nakaluhod si Hiraya sa tabi ng kama ng matanda. Ang basag na baso ng tubig sa sahig ay hindi na niya pinansin. Mas mahalaga sa kanya ang nanginginig at malamig na kamay ng kanyang lola na pilit humahawak sa kanyang palad. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang mabigat na pakikibaka, isang gumaralgal na tunog na nanggagaling sa tuyong dibdib, na parang isang isdang pilit humihinga sa labas ng tubig. Naramdaman ni Hiraya ang panunuyo ng kanyang sariling lalamunan. Narito lang ako, Lola. Hindi ko kayo iiwan. Parating na ang tulong. Pangako po yan. Bulong ni Hiraya habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kulubot na balat ng matanda. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. Walang tulong na darating hanggat hindi siya sumusuko sa kamay ni Amara. Sa pintuan ng silid, nakatayo si Amara Choi, nakasandal sa hamba habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling kuko. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmumula sa kanyang likuran, kaya ang kanyang mukha ay nababalot ng madilim na anino. Tila isang anghel ng kamatayan na naghihintay ng tamang pagkakataon. You see, Hiraya, ang oras ay hindi na napanig sa inyo, malamig na sabi ni Amara. Isang pirma mo lang sa dokumentong ito at tatawagan ko ang pinakamagaling na pribadong doktor sa Maynila. Dadalhin natin siya sa ospital ngayon din. But if you keep being stubborn, well, baka hindi na siya umabot sa pagsikat ng araw. Lumingon si Hiraya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Paano mo nagagawa ito? Lola mo rin siya, Amara. May puso ka pa ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Amara. Puso? Sa mundong ito, Hiraya, ang pera at lupa ang nagpapatakbo ng lahat. My heart is for my future, not for a dying woman who has nothing left to give. So what's it going to be? Ang lupain ni Lola o ang huling hininga niya? Sa gitna ng tensyon, isang malaking anino ang pumasok sa silid. Si Lakan. Dala niya ang isang basin ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Hindi siya tumingin kay Amara. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Lola Mutia. Lumuhod siya sa kabilang panig ng kama at sa isang galaw na puno ng kagaanan at respeto, dahan-dahan niyang pinunasan ang noo ng matanda. Ang kanyang mga kamay na sanay sa mabibigat na trabaho sa hardin ay naging kasing lambot ng bulak sa sandaling iyon. Lakan, mahinang tawag ni Lola Mutia, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Isang kakaibang liwanag ang kumislap sa mga mata ng matanda nang makita ang hardinero. Ikaw, ang anak ng dagat. Bumalik ka na. Napatigil si Lakan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Lola Mutia. Isang tingin na tila may lihim na mensaheng ipinapaabot. Dahan-dahang hinawakan ni Lakan ang kamay ng matanda.
At sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang luhang namumuo sa gilid ng mata ng lalaking tila gawa sa bato. Magpahinga ka na, Lola. Tapos na ang iyong pagbabantay. Bulong ni Lakan sa isang boses na kasing lalim ng dagat sa hating gabi. Lakan, anong sinasabi mo? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang kaba ay lalong tumindi. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng hawak ni Lola Mutya sa kanyang kamay. Sa labas, ang ulan ay tila tumitigil na, ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Si Amara, na nainip na sa eksena, ay humakbang papasok. Enough of this drama. Hiraya, pipirma ka ba o hindi? This is your last chance. Hindi sumagot si Hiraya. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa kanyang lola. Nakita niya ang huling panginginig ng mga labi ni Lola Mutya. Tila may gustong sabihin ngunit wala ng boses na lumalabas. Isang huling galang ngiti ang gumuhit sa mukha ng matanda. Isang ngiti ng kapayapaan na tila nakakita na siya ng kaligtasan. Biglang naramdaman ni Lakan ang bigat ng kamay ni Lola Mutya sa kanyang palad. Ang huling hininga ng matanda ay kumawala sa hangin. Isang mahabang buntong hininga na tila nagdala ng lahat ng sakit at alaala ng nakaraan. Ang matinding panginginig ng mga kamay ni Lola ay biglang tumigil at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit sa isang walang hanggang tulog. Lola? Lola! Sigaw ni Hiraya. Pilit niyang ginigising ang matanda, ngunit wala ng tugon. Ang katahimikan ni Lola Mutya ay mas masakit kaysa sa anumang sampal ni Amara. Sa gitna ng hagulgol ni Hiraya, nanatiling nakahawak si Lakan sa kamay ng matanda. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pagtangis na puno ng galit. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati, naramdaman ni Lakan ang isang matigas na bagay sa loob ng palad ni Lola Mutya. Isang lumang singsing na may itim na bato na dahan-dahang nailipat sa kanyang kamay bago tuluyang nawalan ng buhay ang matanda. Napatayo si Amara, ang kanyang mukha ay puno ng inis sa halip na lungkot. Patay na. Pwes, wala na akong kailangan sa inyo. Hiraya, lumayas ka na sa pamamahay na ito, bukas na bukas din. At ikaw, hardinero, ligpitin mo yan. Lumabas si Amara ng silid na parang walang nangyari, ngunit hindi niya napansin na si Lakan ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng lungkot. Sa halip, ito ay puno ng isang mapanganib na desisyon. Tumingin siya kay Hiraya na nakasubsob sa dibdib ng lola at sa kanyang isipan, isang sumpa ang kanyang binuo. Ang huling hininga ni Lola Mutya ang magiging simula ng huling sandali ng mga Choy. Ngunit habang hawak ni Lakan ang singsing, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Alam ba ni Hiraya na ang singsing na ito ang magdadala sa kanya sa gitna ng isang digmaang hindi pa niya nararana? Patay na ang iyong lola, Hiraya, ngunit tila pati ang kanyang huling dangal ay nais mo pang itago sa ilalim ng iyong unan. Ang boses ni Amara ay tila isang malat na halakhak na sumira sa katahimikan ng umaga pagkatapos ng pagpanaw ni Lola Mutya. Nakatayo siya sa pintuan ng maliit na silid ni Hiraya habang pinapanood ang pinsan na nakatulala sa harap ng isang maliit na latang biskwit. Ang latang iyon na dati ay puno ng mga barya at lukot na papel na pera. Mga perang pinaghirapan ni Hiraya mula sa paglalaba at paglilinis ng mga bahay ng kapitbahay ay wala ng laman. Kahit isang kusing, walang natira. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nasaan ang pera, Amara? Iyon ang pondo para sa huling hantungan ni Lola. Iyon ang pambayad sa kabaong at sa punerarya. Ang boses ni Hiraya ay halos hindi marinig. Tila isang hanging naghahanap ng matataguan sa gitna ng kawalan. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara habang hinihimas ang kanyang bagong hikaw na yari sa ginto. Bakit mo ako tinatanong? Baka naman ginamit mo na yon, pambili ng iyong luha.
O baka naman itinago mo para sa sarili mo ngayong wala na ang matanda? Huwag mo akong bintangan, Hiraya. Sa yaman ng mga Choi, bakit ko pagkakainteresan ang maduduming barya ng isang katulong? Humakbang si Amara palapit. Ang bawat tunog ng kanyang mamahalin na tsinelas sa sahig ay tila isang tadyak sa dibdib ni Hiraya. Instead of crying over spilled milk, why don't you start packing? Bukas na bukas din, kukunin na ng mga trabahador ang bahay na ito. Wala nang lola na magpoprotekta sa'yo. You are officially homeless, Hiraya. Isang basurang itinapon na ng tadhana. Hindi nakakibo si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi na siya makaramdam ng galit. Ang tanging naroon ay isang malalim at madilim na kawalan. Paano niya mabibigyan ng marangal na libing ang kanyang lola kung ang tanging pag-asa niya ay ninakaw ng sarili niyang kadugo? Sa labas ng silid, sa gitna ng makapal na alikabok ng lumang pasilyo, nakasandal si Lakan sa pader. Naririnig niya ang bawat hikbi ni Hiraya, bawat pagmamalupit ni Amara. Ang kanyang mukha ay nababalot ng madilim na anino, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi para sa awa, kundi para sa isang malamig na paghihiganti. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang sing-sing na ibinigay ni Lola Mutya bago ito pumanaw. Ang itim na bato nito ay tila humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Alam ni Lakan na ang sing-sing na ito ay hindi lamang isang alahas. Ito ang susi sa lahat ng kasalanan ng pamilya Choi. Ngunit bago niya gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang hari ng Maharlika, kailangan niyang makita kung hanggang saan ang tatag ng puso ni Hiraya. Patawad, Hiraya, bulong ni Lakan sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na baon sa kailaliman ng dagat. Kailangan mong maranasan ang pinakamadilim na gabi bago mo makita ang pagsikat ng tunay na araw. Naglakad si Lakan patungo sa kusina kung saan nakita niya si Amara na masayang nagkakape habang tinitingnan ang isang resibo sa ibabaw ng mesa. Sa isang mabilis na pagkilos habang lumingon si Amara upang kumuha ng asukal, mabilis na kinuha ni Lakan ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ng silk robe ni Amara. Isang resibo mula sa isang sikat na botika at isang mamahaling jewelry shop. Ang petsa? Kahapon. Ang oras? Noong mga sandaling nag-aagaw buhay si Lola Mutya at nagmamakaawa si Hiraya para sa gamot. Samantala, sa loob ng kanyang silid, pilit na tumatayo si Hiraya. Nililigpit niya ang kanyang ilang pirasong damit sa isang lumang sako. Sa gitna ng kanyang pagliligpit, napansin niya ang isang bagay na nakasingit sa ilalim ng kanyang pinto. Isang maliit na piraso ng papel. Nang pulutin niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Hiraya. Ito ang resibong kinuha ni Lakan at sadyang iniwan para mahanap niya. Ang halagang nakasulat doon ay eksaktong kapareho ng halagang nawala sa kanyang lata. Ang nakabili? Amara Choi. Ang binili? Isang gintong pulseras na may pangalang Amara. Isang malakas na panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Hiraya. Hindi na luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang nagbabagang apoy ng katotohanan. Ang taong pumatay sa pag-asa ni Lola Mutya, ang taong nagnakaw ng huling pera para sa kanyang libing, ay ang taong kasalukuyang tumatawa sa kabilang silid. Dahan-dahang lumabas si Hiraya ng kanyang silid, hawak ang resibo sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng isang desisyong hindi na mababawi pa. Nang makarating siya sa kusina, nagtama ang kanilang mga mata ni Amara. Nasaan ang pera ni Lola, Amara? Ang boses ni Hiraya ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng espada. Napatigil si Amara sa pag-inom ng kape. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang papel na hawak ni Hiraya. Ngunit agad din siyang nakabawi at nagpakita ng isang ngising puno ng lason.
At ano naman ang gagawin mo, Hiraya? Isusumbong mo ako sa pulis? Who will believe a beggar like you? Ngunit bago pa makasagot si Amara, isang malakas na tunog ng pagbusina ng isang mamahaling sasakyan ang nanggaling sa labas ng mansyon. Isang itim na sedan na may plakang hindi pamilyar sa kanila ang pumarada sa tapat ng pintuan. Sino ang darating sa gitna ng pagdadalamhati at kaguluhan? At bakit tila alam ni Lakan ang bawat segundong nagaganap? Paalam, Lola. Baunin niyo po ang pagmamahal ko sa inyong paglalakbay. Patawad po dahil ito lang ang nakayanan kong ibigay. Ang tinig ni Hiraya ay tila isang munting agos na nawawala sa malakas na buhos ng ulan. Sa isang maliit at liblib na bahagi ng sementeryo kung saan ang mga damo ay matatayog at ang mga krus ay gawa lamang sa nagdidilim na kahoy, nakatayo si Hiraya sa harap ng isang bagong hukay na lupa. Wala silang marangyang kabaong, wala ring mga bulaklak na nagmumula sa mga sikat na florist ng Maynila. Tanging ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ang saksi sa huling hantungan ni Lola Mutia. Sa tabi niya, nakatayo si Lakan. Basa ang kanyang lumang suot. Ang kanyang mga balikat ay tila isang matatag na pader na humaharang sa hangin para kay Hiraya. Siya ang bumuhat sa kabaong. Siya ang naghukay at siya ang nanatili sa tabi ng dalaga nang talikuran sila ng lahat. Walang ibang dumating. Ang mga kamag-anak na dati ay nakikinabang sa kabaitan ni Lola Mutia ay naglaho na parang bula nang mawala ang yaman ng pamilya Diwa. Naramdaman ni Hiraya ang isang mabigat na hapdis sa kanyang dibdib. Ang bawat pala ng lupang tumatabon sa kabaong ay tila tumatabon din sa kanyang huling pag-asa. Paano siya magpapatuloy? Paano siya mabubuhay sa mundong tila ang tanging batayan ng halaga ay ang kislap ng ginto at ang laki ng lupain? Hiraya, kailangan na nating umalis. Lalakas pa ang ulan. Mahinahong sabi ni Lakan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa balikat ng dalaga. Hindi ito isang simpleng haplos. Ito ay isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman narinig ni Hiraya mula sa sinuman. Ngunit bago pa sila makahakbang paalis, ang tunog ng mabibigat na sapatos sa putikan ay bumasag sa katahimikan ng sementeryo. Mula sa madilim na anino ng mga puno, lumitaw si Amara Choi, may hawak na itim na payong, at sa kanyang tabi ay ang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan kanina. Isang abogadong mukhang linta sa kanyang suot na suit. How touching! Isang maralitang libing para sa isang maralitang matanda. Pangungutya ni Amara habang tinitingnan ang simpleng krus ni Lola Mutia. Ngunit huwag nating sayangin ang oras sa mga patay, Hiraya. May mga buhay pa tayong dapat pag-usapan. Ibinigay ng abogado ang isang dokumento kay Hiraya. Miss Diwa, ito ang pinal na abiso. Dahil sa pagpanaw ng iyong lola, ang lahat ng karapatan sa lupain ng mga Diwa ay nailipat na sa kumpanya ng mga Choi bilang kabayaran sa lahat ng inyong utang. Mayroon kang 2 oras upang lisanin ang mansyon. Pagkatapos niyon, lahat ng gamit na may iwan ay ituturing na naming basura. Nanginig ang buong katawan ni Hiraya. Walang utang si Lola sa inyo. Kinuha niyo ang lahat sa amin. Pati ang huling sentimo para sa libing na ito ninakaw mo, Amara. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Hiraya. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa putikan sa mismong paanan ng puntod ni Lola Mutia. Ang lasa ng dugo at lupa ay humalo sa kanyang mga luha. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Hiraya. You are nothing. Isang pulubi na naninirahan sa ilalim ng aking bubong. Sigaw ni Amara. Ang kanyang muka ay puno ng kasuklam-suklam na galit. At ibigay mo sa akin ang singsing. Alam kong ibinigay iyon sa iyo ng matandang yan bago siya mamatay. Ibigay mo ang itim na perlas. Dahan-dahang tumingala si Hiraya. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukhang puno ng putik. Ngunit bago pa man makalapit si Amara, isang kamay ang humarang sa kanya. Si Lakan.
Ang kanyang tindig ay tila isang higante na nagbabantang durugin ang sino mang haharang sa kanya. Huwag mo siyang kakamayin, Amara Choi. Ang boses ni Lakan ay hindi malakas, ngunit may dalang panginginig ng panganib na tila isang kulog sa malayo. Ang lupang ito ay banal, ang babaeng ito ay hindi mo na pag-aari. Natawa ng mapait si Amara. At sino ka para utusan ako? Isang hardinero? Isang utusang amoy lupa? Umalis ka dyan bago ko ipatawag ang mga gwardya para kaladkarin kayong dalawa. Hindi na tinagsilakan. Sa halip tumingin siya kay Hiraya at tinulungan itong tumayo. Sa gitna ng putik at ulan, may isang bagay na kinuha ni Lakan mula sa kanyang bulsa. Ang singsing na may itim na bato na ibinigay ni Lola Mucha. Nang makita ito ni Amara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kasakiman. Iyan! Yan ang singsing! Ibigay mo sa akin! Sigaw ni Amara. Ngunit hindi ibinigay ni Lakan ang singsing kay Amara. Sa halip, isinuot niya ito sa maliit na daliri ni Hiraya. Ang singsing na ito ay hindi lamang alahas, Hiraya. Ito ang pamana ng iyong lola. Ito ang susi sa isang kahariang hindi nila kailanman maaabot. Pagkatapos ay hinarap ni Lakan si Amara, ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng espada. Magsaya ka na sa huling 2 oras mo, Amara. Dahil kapag lumubog ang araw na ito, ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat patak ng luhang idinulot mo kay Hiraya, ay babalik sa iyo nang may kasamang bagsik na hindi mo kayang isipin. Tumalikod si Lakan at inakay si Hiraya paalis. Iniwan si Amara na sumisigaw sa gitna ng sementeryo. Ngunit habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang init mula sa singsing sa kanyang daliri. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang huling bulong ni Lola Mucha tungkol sa isang lugar sa ilalim ng dagat kung saan nakatago ang tunay na diwa. Lakan, saan tayo pupunta? Wala na tayong bahay. Wala na akong matutuluyan. Hikbi ni Hiraya. Tumingin si Lakan sa malayo, kung saan ang isang linyang puti sa abot tanaw ay nagsisimulang lumitaw sa gitna ng unos. Hindi tayo pupunta sa isang bahay, Hiraya. Pupunta tayo sa simula ng iyong paghahari. At bago matapos ang gabing ito, malalaman mo kung bakit ang isang hardinerong tulad ko ay handang lumuhod sa harap ng isang reynang tulad mo. Habang papalayo sila, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa direksyon ng mansyon ng mga Choi. Isang bagong kabanata ng paniningil ang nagsisimula na. At ang itim na perlas sa daliri ni Hiraya ay nagsisimulang maglabas ng isang liwanag na tila hudyat ng isang madugong paghuhukom sa biyam. Huwag kang lilingon, Hiraya. Ang basurang itinapon ay hindi na dapat binabalikan dahil wala ng halaga ang dumi sa loob ng bahay na ito. Ang tinig ni Amara ay pumailan lang sa gitna ng dumadagundong na kulog, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Batangas. Nakatayo si Amara sa itaas ng hagdanan ng mansyon, suot ang isang matingkad na pulang gown, tila isang reynang nagdiriwang sa gitna ng pighati ng iba. Sa paanan ng hagdan, nakatayo si Hiraya. Basang-basa ang manipis na suot, nanginginig ang buong katawan, habang yakap-yakap ang isang lumang sako na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang natitirang buhay. Hindi pa man natutuyo ang putik sa kanyang mga paa mula sa libing ni Lola Mucha, heto at muling hinahampas si Hiraya ng isang mas malupit na hagupit. Ang unang dagok ay ang pagkawala ng kanyang kaisa-isang kakampi. Ang ikalawa ay ang ganap na pagpawi sa kanyang karapatan sa lugar na itinuring niyang tahanan. Amara, parang awa mo na. Kahit ngayong gabi lang, hayaan mo kaming manatili rito. Malakas ang bagyo, wala kaming mapupuntahan. Pagmamakaawa ni Hiraya, ang kanyang boses ay naging paos na dahil sa walang katapusang pag-iyak. Hindi ko problema kung wala kayong mapupuntahan. Ang problema ko ay ang amoy ng kahirapan na iniiwan ninyo sa bawat sulok ng mansyong ito. Sagot ni Amara habang binibigyan ng hudyat ang 2 malalaking gwardiya.
Itapon ang mga basurang yan sa labas ng gate. Ngayon din, sa isang iglap, naramdaman ni Hiraya ang marahas na paghila sa kanyang mga braso. Ang sako na hawak niya ay kinuha at itinapon sa basang semento dahilan upang kumalat ang ilang lumang litrato. At ang paboritong panyo ni Lola Mutya sa putikan. Naramdaman ni Hiraya ang bawat butil ng ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang halakhak ni Amara na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling hininga ng pag-asa. Lumayas ka na, Hiraya. Isama mo ang iyong dangal na kasing dumi ng basahang ginagamit mo. Sigaw ni Amara bago tuluyang isara ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Naiwang nakadapa si Hiraya sa labas ng gate, sa gitna ng baha at dilim. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kinukuha ang basang litrato ni Lola Mutya mula sa putik. Ang kanyang mga hikbi ay nalulunod sa ingay ng ulan. Pakiramdam niya ay wala na siyang halaga. Isang anino na lamang sa mundong tila nakalimot na sa kanyang pangalan. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto at ang dilim ay tila dahan-dahang lumalamon sa kanyang kamalayan. Lola, hirap na po ako. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang pumikit dahil sa labis na pagod at gutom. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang kakaibang liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Hindi ito kidlat. Ito ay ang dalawang nagniningning na ilaw mula sa isang sasakyang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng makina nito ay kasing pino ng isang bulong, isang marangyang tunog na hindi nababagay sa madilim at maruming kalsada. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang tumapak sa putik. Isang malaking itim na payong ang bumukas, tila isang kalasag na humarang sa bawat patak ng ulan na nais pang saktan si Hiraya. Naramdaman ni Hiraya ang isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanginginig na balikat. Isang malakas at matatag na braso ang bumuhat sa kanya mula sa putikan. Tila inilalayo siya mula sa kailaliman ng impyerno. Dahan-dahang idinilat ni Hiraya ang kanyang mga mata at nakita ang isang pamilyar na mukha. Ngunit hindi na ito ang mukha ng hamak na hardinerong nakilala niya. Si Lakan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng putik sa kanyang mukha. Ang kanyang suot ay isang suit na kasing itim ng gabi at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang awtoridad na tila kayang magpaluhod sa buong mundo. Sapat na ang pagtitiis mo, Hiraya. Mula sa sandaling ito, wala nang sino mang mangangahas na saktan ka muli. Ang boses ni Lakan ay kasing lalim ng dagat, puno ng pangako at isang panganib na hindi pa kailanman naramdaman ni Hiraya. Isinakay ni Lakan si Hiraya sa loob ng marangyang sasakyan. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis, lumingon si Lakan sa direksyon ng mansyon ng mga Choi. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi niya kailangang magsalita, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang babala na ang bagyong nararanasan ni Hiraya ay tapos na at ang bagyong wawasak sa mga Choi ay kasisimula pa lamang. Sino ka ba talaga, Lakan? Mahinang tanong ni Hiraya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Hindi sumagot si Lakan. Hinawakan lamang niya ang kamay ni Hiraya kung saan nagniningning ang itim na perlas at sa bawat segundong lumilipas, ang distansya sa pagitan ng kanilang nakaraan at ng kanilang paghihiganti ay dahan-dahang naglalaho. Ang bawat sugat sa iyong katawan ay isang utang na paniningilin ko ng may kalakip na interes, Hiraya. Matulog ka ng mahimbing dahil sa iyong paggising wala nang magdidikta sa iyong kapalaran. Ang malambot na seda ng kama ay tila isang estranghero sa balat ni Hiraya. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang bumati sa kanya ay hindi ang butas-butas na kisame ng kanilang dampa o ang amoy ng lumang kahoy sa mansyon ng mga Choi. Sa halip, ang paligid ay nababalot ng amoy ng lavender
at sariwang hangin na nagmumula sa isang malawak na balkonahe kung saan tanaw ang asul na dagat. Ang silid ay marangya, puno ng mga kasangkapang gawa sa ivory at ginto. Tila isang panaginip na ayaw niyang magising. Dahan-dahang bumangon si Hiraya, iniinda ang kirot sa kanyang mga braso na may mga benda na ngayon. Sa tabi ng kanyang higaan, nakapatong ang isang baso ng gatas at isang mangkok ng mainit na sabaw na may halong mga halamang gamot. Wala na ang putik sa kanyang mga kuko. Wala na ang bakas ng ulan sa kanyang buhok. Nasaan ako? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa mahogany. Pumasok ang isang lalaking tila hindi niya nakikilala. Wala na ang madungis na uniforme ng hardinero. Wala na ang amoy ng basang lupa. Si Lakan ay nakasuot na ngayon ng isang navy blue na suit na saktong-sakto sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang muka ay kasing kinis ng isang estatwa ng mga Diyos sa sinaunang panahon. Napatigil si Hiraya. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naranasan. Ang kilig na ito ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan habang pinagmamasdan ang pagbabago ng taong dati ay tinitingnan lamang niya bilang isang kapwa-dukha. Lakan, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaking tinitingalanan niya ngayon. Lumapit si Lakan at sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng isang hari. Naupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang kinuha ang baso ng gatas upang iabot kay Hiraya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ngayon ay nagniningning sa isang malalim na pagmamahal at pag-aalaga. Uminom ka muna, Hiraya. Kailangan mo ng lakas. Mahinahon niyang sabi. Ang boses ay kasing lambot ng pelos. Nasa loob ka ng Soliman Estate. Walang sino mang makakaabot sa iyo rito. Kahit ang mga Choi ay hindi kayang tumapak sa lupang ito nang walang pahintulot ko. Hindi makapaniwala si Hiraya. Soliman? Ang pamilyang sinasabing nagmamay-ari ng kalahati ng mga daungan sa Asya? Lakan? Sino ka ba talaga? Bago pa makasagot si Lakan, isang katok ang narinig. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na suit, lahat ay nakayuko sa harap ni Lakan. Sir, ang mga dokumento para sa pagbawi ng Diwa Property ay handa na, at ang balita tungkol sa pagbagsak ng stocks ng Choi Corporation ay kumakalat na sa merkado. Tumingin si Lakan sa kanyang mga tauhan, ang kanyang muka ay biglang naging malamig at matigas. Simula ng susunod na hakbang, I want Amara to feel how it is to lose everything she ever valued but leave the final blow to me. Nang muling humarap si Lakan kay Hiraya, ang lamig sa kanyang mga mata ay biglang natunaw. Kinuha niya ang panyo at dahan-dahang pinunasan ang munting patak ng gatas sa labi ni Hiraya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang sandali kung saan ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Lakan, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Isang alila lang ako. Isang babaeng itinapon na ng sariling pamilya. Hikbi ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Hinawakan ni Lakan ang magkabilang pisngi ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay tila naglilimbag ng isang pangako sa balat ng dalaga. Dahil sa gitna ng putik ng aking nakaraan, ikaw ang tanging perlas na nanatiling busilak. Ikinubli ko ang aking pagkatao upang mahanap ang katotohanan, ngunit nahanap ko ang higit pa roon. Nahanap ko ang dahilan kung bakit nais kong mabuhay muli. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang naramdaman ni Hiraya nang ilapit ni Lakan ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Nararamdaman niya ang hininga ni Lakan, ang init ng presensya nito na tila isang kalasag na bumabalot sa kanya.
Ngunit sa gitna ng napakagandang sandali, biglang may nakita si Hiraya sa ibabaw ng mesa sa tabi ni Lakan. Isang logo ng isang gintong araw na may 8 sinag, ang simbolo ng Maharlika Syndicate, ang pinakamakapangyarihang samahan sa bansa na kinatatakutan ng lahat, kabilang ang mga Choi. Lakan, ang logo na yan. Bulong ni Hiraya, ang kanyang kaba ay muling bumalik. Anong kinalaman mo sa Maharlika? Tumingin si Lakan sa logo at pagkatapos ay muling tumingin kay Hiraya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ako kabilang sa kanila, Hiraya. Ako ang nagmamay-ari sa kanila. Napatigil ang paghinga ni Hiraya. Sa labas ng bintana, ang mga sirena ng pulis at ang ingay ng mga balita tungkol sa isang malaking iskandalo sa pamilya Choi ay nagsisimulang umalingaw-ngaw. Ang leon ay tuluyan ng bumangon at ang gubat na kinatatakutan ni Hiraya ay magiging kalaruan na lamang ni Lakan. Sige. Hindi sapat ang pag-iyak, Hiraya. Ang mga luhang pumatak sa putikan ay dapat palitan ng mga hakbang na yayanig sa kanilang kinatatayuan. Sa harap ng isang malaking salamin na may gintong hiyas, nakatayo si Hiraya. Hindi na siya ang babaeng may madungis na mukha at gusot na damit na pinalayas sa gitna ng baha. Ngayon, suot niya ang isang bestidong gawa sa asul na sutla, kasing kulay ng malalim na dagat na bumabagay sa kanyang maputing balat na tila muling nagkaroon ng buhay. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang maliit na kwintas, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang itim na perlas sa kanyang daliri na tila humihigop ng lahat ng liwanag sa silid. Sa likuran niya, nakatayo si Lakan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pumatong sa mga balikat ni Hiraya. Ang init ng kanyang palad ay nagbibigay ng lakas na hindi kailanman naramdaman ng dalaga. Sa bawat tingin ni Lakan sa salamin, makikita ang paghanga at ang isang pangakong hindi mapapantayan ng anumang yaman. Lakan, natatakot ako. Baka sa huli ay maging katulad din nila ako. Puno ng galit at paghihiganti. Bulong ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sariling refleksyon. May pagkakaiba ang paghihiganti sa pagbawi ng katarungan, Hiraya. Mahinahong sagot ni Lakan, ang kanyang boses ay tila isang awit na nagpapakalma sa nagngangalit na damdamin ng dalaga. Ang katarungan ay para kay Lola Mutya. Para sa lahat ng kinuha nila sa inyo. Huwag kang matakot na tumayo ng matuwid dahil narito ako sa likuran mo, handang sumalo sa bawat pag-aalinlangan mo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng mansyong unti-unti nang nawawalan ng liwanag, naghahari ang kaguluhan. Si Amara Choi ay tila isang baliw na pabalik-balik sa kanyang opisina. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa sahig ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang kapahamakan. Hindi maari ito. Paanong bumagsak ang stocks natin sa loob ng isang gabi? At bakit lahat ng bangko ay biglang nag-freeze ng ating accounts? Sigaw ni Amara sa kanyang sekretarya, ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng pawis. Ma'am, may isang misteryosong kumpanya na bumili sa lahat ng utang natin. Sila na ang nagmamay-ari ng mga kolateral natin, kabilang ang mansyong ito at ang lupain ng mga diwa. Takot na sagot ng sekretarya. Napaupo si Amara sa kanyang silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tanging pag-asa niya ay ang subasta o auction ng diwa ng dagat, ang itim na perlas na ninakaw nila sa mga soliman at pinaniniwalaan niyang nasa kanya pa rin. Ngunit nang buksan niya ang kanyang vault, ang tanging tumambad sa kanya ay isang walang lamang kahon at isang tuyong dahon ng sampagwita. Ang paboritong bulaklak ni Lola Mutya, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang mga trabahador na inutusan niyang gibain ang bahay ni Lola Mutya ay biglang tumigil. Isang malaking truck na may logo ng Maharlika ang humarang sa daan. Anong nangyayari? Sigaw ni Amara habang tumatakbo palabas. Isang lalaking nakasuot ng suit ang lumapit sa kanya
at nag-abot ng isang gintong imbitasyon. Mula sa bagong may-ari ng Choi Corporation, inaasahan ang inyong pagdalo sa subasta ngayong gabi sa Manila Hotel. Doon niyo malalaman kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa inyong kapalaran. Nanginig ang mga kamay ni Amara habang binabasa ang imbitasyon. Sa ilalim ng papel, may nakasulat na isang maikling mensahe sa Tagalog na tila isang lason sa kanyang puso. Ang bawat butil ng lugaw na itinapon mo ay may katumbas na luha na iiyakin mo nga ngayong gabi. Bumalik si Amara sa loob, ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot at galit. Hiraya, ikaw ba ito? Paanong ang isang pulubing tulad mo ay nagkaroon ng ganitong kapangyarihan? Ngunit sa Soliman Estate, hindi na kailangan ni Hiraya na sumigaw. Sa ilalim ng gabay ni Lakan, ang lambat ay dahan-dahan nang humihigpit. Ang bawat dokumentong pinirmahan ni Amara sa nakaraan, ang bawat ilegal na transaksyon, ay isa-isang lumalabas sa publiko. Handa ka na ba, Hiraya? Tanong ni Lakan habang iniaabot ang isang maskarang pilak na gagamitin nila sa auction. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana kung saan ang buwan ay nagsisimulang sumikat sa gitna ng katahimikan ng dagat. Handa na ako, Lakan. Hindi para sirain sila, kundi para ipakita sa kanila na ang tunay na kayamanan ay hindi ninanakaw, kundi pinaghihirapan ng may dangal. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Lakan kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pagnanasa at paggalang. Dahan-dahan niyang hinalikan ang kamay ng dalaga, sa mismong daliri kung saan nakasuot ang perlas. Ang init ng kanyang mga labi sa balat ni Hiraya ay tila isang selyo ng kanilang pagkakaisa. Ngunit bago sila umalis, isang tawag ang natanggap ni Lakan. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, naging mas madilim at mas seryoso. Ano? Sigurado ba kayo? May iba pang naghahanap sa itim na perlas sa loob ng auction? Napatigil si Hiraya. Isang bagong panganib ang tila sumisibol sa gitna ng kanilang plano. Sino ang ikatlong panig na nais makialam sa labanang ito? At sapat ba ang kapangyarihan ni Lakan upang protektahan si Hiraya sa gitna ng mga lobong nagbabalat kayo sa loob ng Manila Hotel? Sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier ng Manila Hotel, ang bawat kislap ng kristal ay tila mga luhang naging bato sa sobrang sakit ng nakaraan. Ang Manila Hotel ay punong-puno ng mga taong ang tanging wika ay salapi at kapangyarihan. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng alak at mamahaling pabango. Isang mundong dati ay pangarap lamang ni Hiraya mula sa malayo. Ngunit ngayon, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang maskarang pilak at ang asul na sutlang bestida, nararamdaman niya ang bawat tingin ng mga panauhin na tila ba siya ay isang bituin na bagong silang sa kalangitan. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang baywang, si Lakan ay tila isang kuta ng seguridad. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay nagpapatahimik sa mga usapan ng mga negosyante. Hindi na siya ang amoy lupang hardinero. Siya na ang nag-iisang tagapagmana ng mga Soliman, ang haring nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Relax, Hiraya. You own this room tonight. Ikaingat mo ang iyong bawat hakbang dahil sa bawat pag-indayog ng iyong damit. Ang puso ko ay lalong nahuhulog sa iyo. Bulong ni Lakan sa kanyang tainga. Ang mainit niyang hininga ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Hiraya. Isang kilig na tila musika sa gitna ng ingay ng paligid. Lakan, nakikita ko na siya. Mahinang sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang sulok ng bulwagan. Doon, nakatayo si Amara Choi. Ngunit wala na ang dating ningning sa kanyang mga mata. Bagaman, suot niya ang kanyang pinakamahal na alahas. Makikita ang pamumutla ng kanyang balat sa ilalim ng makapal na make-up. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baso ng champagne. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa pagtayo.
Sa tabi niya ay si Don Mateo, isang matandang negosyante na kilala sa kanyang kalupitan at kasakiman. Don Mateo, kailangan nating makuha ang itim na perlas sa subastang ito. Iyon na lamang ang tanging paraan upang maisalba ang kumpanya. Pakiusap ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Natawa ng mapait si Don Mateo. Amara, wala ka ng pambayad. Ang Choi Corporation ay isang bangkay na lamang na naghihintay na ilibing. If you want my help, you know the price. I want the Diwa property. Kahit anong mangyari. Sa gitna ng usapan nila, lumapit sina Lakan at Hiraya. Ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa kanilang apat. Hindi agad nakilala ni Amara ang babaeng nasa harap niya dahil sa maskara. Ngunit ang itim na perlas sa daliri ni Hiraya ay hindi niya maaaring makaligtaan. Ang perlas na yan, saan mo nakuha yan? Sigaw ni Amara, nakalimutan ang kanyang asal sa gitna ng maraming tao. Iyan ang pag-aari ng mga Choi, magnanakaw. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay, hinayaan niyang tumama ang liwanag ng mga chandelier sa nagniningning na itim na bato. Ang kanyang boses ay lumabas na kasing lamig ng yelo sa madaling araw. Ang itim na perlas ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga taong ang puso ay kasing itim ng uling Amara. Ito ay pag-aari ng mga may dangal at marunong magmahal. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang boses na yon, ang paraan ng pagsasalita, tila isang multo mula sa nakaraan. Hiraya, hindi maaari. Ikaw ay isang pulubi, isang alila. Hinarap ni Lakan si Amara. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng espada na handang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Ang babaeng tinatawag mong alila ang siyang may-ari ng lahat ng utang mo, Amara. At ang lalaking tinitingnan mo ngayon ang siyang tatapos sa bawat pangarap mo. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tagapagsalita sa entablado ay nag-anunsyo ng pagsisimula ng subasta para sa diwa ng dagat. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang spotlight na nakatutok sa gitna, kung saan nakalagay ang isang basyong lalagyan. Ladies and gentlemen, we have a problem, anunsyo ng host. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Ang itim na perlas na dapat ay isusubasta ngayong gabi ay nawawala mula sa aming vault. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong bulwagan. Napatingin ang lahat kay Amara na siyang huling nagpakita ng dokumento ng pagmamay-ari. Ngunit si Lakan ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at may isang video na biglang lumitaw sa malalaking screen sa paligid ng Manila Hotel. Sa video, makikita si Amara Choi noong nakaraang gabi. Pilit na binubuksan ang vault ng hotel gamit ang isang pekeng susi. Ngunit ang tanging nakuha niya ay isang sulat na may pirma ni Lola Mutia. Ang lahat ay nakasaksi sa kanyang pagnanakaw at sa kanyang pagtatangkang mandaya sa subasta. Hindi totoo yan. Paka na lang iyan ng mga taong gustong sirain ang pamilya ko. Sigaw ni Amara habang ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag ay nagsisimulang tumama sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamatinding shock ay nangyari nang dahan-dahang tanggalin ni Hiraya ang kanyang maskara. Ang kagandahan niya ay tila isang liwanag na bumulag sa lahat ng kasamaan sa silid. Itinaas niya ang kanyang kamay kung saan naroon ang tunay na itim na perlas. Ang perlas ay narito. Dahil ang perlas ay bumabalik sa tunay na nag-aalaga rito, sabi ni Hiraya nang may buong katatagan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintuan ang narinig mula sa likuran. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim, hindi ang mga tauhan ni Lakan, kundi ang mga tauhan ni Don Mateo. Walang aalis sa silid na ito. Sigaw ni Don Mateo habang itinuturo ang kinaroroonan ni Hiraya. Kung hindi mapupunta sa akin ang perlas sa legal na paraan, kukunin ko ito sa paraang alam ko. Naramdaman ni Hiraya ang biglang paghigpit ng hawak ni Lakan sa kanyang kamay. Ang gabi ng paghuhukom
ay biglang nagbago tungo sa isang gabi ng panganib. Ang mga ilaw ay tuluyang namatay. At sa gitna ng kadiliman, tanging ang nagniningning na itim na perlas sa daliri ni Hiraya ang nagsisilbing gabay sa isang digmaang kakailanganin nila ng higit pa sa yaman upang mapagtagumpayan. Ibigay mo ang perlas, Hiraya, o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa hotel na ito. Ang yaman ay para sa mga taong may sikmura, para sa kapangyarihan, hindi para sa isang batang amoy lupa. Ang tinig ni Don Mateo ay gumaralgal sa gitna ng madilim na bulwagan, kasing gaspang ng tuyong dahon na natatapak sa semento. Sa ilalim ng nag-iisang spotlight na tumatama sa gitna ng entablado, nakatayo si Hiraya habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa itim na perlas. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakripisyo ni Lola Mutya. Ang bango ng kanyang sariling pabango ay tila nalulunod sa amoy ng panganib na nakapaligid sa kanila. Sa kanyang tabi, naramdaman ni Hiraya ang matatag na presensya ni Lakan. Hindi ito natitinag, tila isang malaking bato sa gitna ng nagngangalit na alon. Ang kamay ni Lakan ay dahan-dahang lumipat mula sa baywang ni Hiraya patungo sa kanyang kamay, pinagsasama ang kanilang mga daliri sa isang hawak na puno ng pangako. Ang init ng palad ni Lakan ay tila isang kalasag na bumabalot sa buong pagkatao ni Hiraya, nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang hiyas. Subukan mong humakbang, Mateo, at makikita mo kung bakit ang pamilya Soliman ang itinuturing na hari ng dagat. Ang boses ni Lakan ay kasing lalim ng kailaliman ng karagatan, puno ng isang awtoridad na nagpatahimik sa mga tauhan ni Don Mateo. Ang bawat armas na hawak ng mga tauhan mo ay nakatutok na sa sarili nilang mga anino. Hindi mo ba napapansin? Ang katahimikan sa labas ng pintuan ay hindi dahil sa takot, kundi dahil tapos na ang laro mo. Isang mabilis na pagbabago ng emosyon ang gumuhit sa mukha ni Don Mateo. Mula sa kayabangan, unti-unti itong napalitan ng pag-aalinlangan. Ngunit si Amara, na nakatayo sa gilid, ay tila nawalan na ng katinuan. Tumakbo siya patungo kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ibigay mo sa akin iyan. Sa akin ang perlas na yan. Lahat ng ito ay akin. Sigaw ni Amara habang pilit na inaagaw ang kamay ni Hiraya. Ang tunog ng pagkapunit ng sutla mula sa bestida ni Hiraya ay tila isang hiyaw ng sakit sa gitna ng gabi. Dahan-dahang itinulak ni Lakan si Amara, hindi nang may karahasan, kundi nang may matinding pagkasuklam. Napaupo si Amara sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling alahas ay tila mga tanikala na nagpapabigat sa kanyang pagbangon. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang pisikal. Ito ang pagbagsak ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Tingnan mo ang sarili mo, Amara. Mahinahong sabi ni Hiraya, habang tinitingnan ang pinsang dati ay kinatatakutan niya. Nagnanakaw ka. Pumapatay ka ng dangal ng iba. Lahat para sa isang batong hindi ka naman kayang mahalin. Si Lola Mutya ay namatay na walang kahit na ano, pero mas mayaman siya sa'yo dahil dala niya ang kapayapaan sa kanyang huling hininga. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas. Hindi mga tauhan ni Don Mateo ang pumasok, kundi ang mga awtoridad. Kasunod ang mga mamamahayag na may dalang mga ilaw at kamera. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang kidlat na naglalantad sa bawat dumi ng pamilya, Choi at ni Don Mateo. Don Mateo, Amara Choi, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa. Anunsyo ng isang opisyal. Kasong fraud, money laundering, at ang seryosong paratang ng pagmamanipula sa pagkamatay ni Mutya Diwa. Ang mukha ni Amara ay tuluyang nawalan ng kulay. Napatingin siya kay Lakan at doon niya nalaman ang huling katotohanan. Ang lahat ng dokumentong nilagdaan niya
Ang lahat ng taong pinagkatiwalaan niya ay mga tauhan pala ng Maharlika sa ilalim ng utos ni Lakan. Ang lambat ay matagal nang nakalatag at siya ang kusang lumapit dito. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad palayo sina Amara at Don Mateo, tanging sina Lakan at Hiraya ang naiwang nakatayo sa ilailim ng spotlight. Ang itim na perla sa daliri ni Hiraya ay dahan-dahang naglabas ng isang malambot na liwanag, tila isang hudyat na ang katarungan ay nakamit na. Dahan-dahang humarap si Lakan kay Hiraya. Inayos niya ang gulugulong buhok ng dalaga at hinawakan ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto sa mundo. Tapos na ang gabi, Hiraya. Ang bukas na darating ay para na sa atin. Bulong ni Lakan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Hiraya at sa isang sandaling puno ng kilig at pag-asa, naramdaman ni Hiraya ang init ng isang halik sa kanyang noo, isang selyo ng kanilang bagong simula. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas sa bulwagan, isang huling katulong ang tumakbo patungo sa kanila, hingal na hingal at may hawak na isang lumang sulat. Miss Hiraya! Miss Hiraya! May iniwan po si Lola Mutya sa ilalim ng kanyang higaan bago siya dinala sa sementeryo. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo kapag nakuha niyo na ang perlas. Kinuha ni Hiraya ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginginig. Nang buksan niya ito, isang lihim na hindi kailanman nabanggit ni Lola Mutya ang tumambad sa kanya. Isang katotohanang magbabago hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi sa mismong relasyon nila ni Lakan. Lakan, bulong ni Hiraya habang binabasa ang unang linya ng sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang liham ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay patungo sa sahig. Ano ang lihim na itinago ni Lola Mutya? At sapat ba ang pag-ibig ni Lakan upang harapin ang katotohanang maaaring maglayo sa kanila sa huli? Ang bawat titik sa lumang papel ay tila isang patak ng dugo na muling bumuhay sa isang sugat na matagal nang natuyo. Sa gitna ng marangyang bulwagan ng Manila Hotel, habang ang mga awtoridad ay abala sa pagdakip sa mga tsoy, nakatayo si Hiraya na tila isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang huling habilin ni Lola Mutya. Ang bango ng lumang papel, amoy ng dapit hapon at sampagwita ay humalo sa lamig ng aircon, nagdadala ng isang katotohanang mas mabigat pa sa gintong suot ng mga panauhin. Lakan! Ang boses ni Hiraya ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ang itim na perlas, hindi ito ninakaw ng mga tsoy mula sa inyo. Ibinigay ito ng itay ko sa itay mo bilang garantiya ng isang buhay na utang na loob. At ang itay mo, siya ang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang ko. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay para iligtas ang pamilya Soliman sa gitna ng isang pagsabog sa dagat. Napatigil si Lakan. Ang matikas niyang tindig ay tila biglang nanghina. Ang maskara ng pagiging hari ng Maharlika ay dahan-dahang natunaw. Inilalantad ang isang lalaking puno ng pagsisisi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas nakakabingi kaysa sa ingay ng mga sirena sa labas. Ang bawat tibok ng puso ni Hiraya ay tila isang katanungang humihingi ng kasagutan. Kaya ka ba narito, Lakan? Dahil ba sa utang na loob? Dahil ba sa konsensya ng pamilya mo, kaya mo ako pinoprotektahan? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pag-aalinlangan. Am I just a project for your redemption? Isang obligasyong kailangan mong bayaran. Lumapit si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan na tila ba nais niyang buksan ang kanyang dibdib upang ipakita ang laman ng kanyang puso. Hiraya, makinig ka. Noong una, pumasok ako sa mansyon ni na Amara dahil sa utos ng aking ama na bawiin ang perlas at bayaran ang utang ng aming dugo. But then I saw you. Nakita ko ang isang babaeng kahit na tinatapakan na ang dangal ay nananatiling busilak.
I fell in love with the woman who shared her last piece of bread with the muddy gardener, not with the heiress of the Diwa family. Hinawakan ni Lakan ang mga kamay ni Hiraya, ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang binawi ng dalaga ang kanyang kamay, ang sakit ng pagtuklas na ang kanyang buong buhay ay nakatali sa isang trahedyang kinasangkutan ng pamilya ng lalaking mahal niya ay tila isang pader na biglang sumulpot sa pagitan nila. I need space, Lakan. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang lola ko na naglihim sa akin o ikaw na pumasok sa buhay ko nang may dalang lihim na agenda. Hikbi ni Hiraya bago tumalikod at tumakbo patungo sa labasan ng hotel. Sa labas, ang ulan ay muling bumubuhos, tila nakikiramay sa pighati ng dalaga. Ngunit habang naglalakad si Hiraya sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na tunog ang naririnig niya mula sa kalsada. Ang tunog ng mga traktora at bulldozer. Nagtungo siya sa kanilang lumang lupain sa Batangas, ang tanging lugar na itinuturing niyang tahanan. Doon, sa ilalim ng dilim, nakita niya ang mga trabahador na inupahan ni Amara bago ito maaresto. Ang utos ay malinaw. Gibain ang bahay ni Lola Mutya ngayong gabi, anuman ang mangyari. Sandali! Huwag! Itigil niyo yan! Sigaw ni Hiraya habang tumatakbo sa gitna ng putikan. Ngunit ang mga dambuhalang makina ay tila mga halimaw na walang pandinig. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa likuran ng mga bulldozer. Si Amara. Nakatakas ito mula sa mga pulis sa tulong ng isang bayarang tauhan at ngayon ay narito. Puno ng putik ang kanyang mamahaling gown. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyong wala nang mawawala. Kung hindi mapupunta sa akin ang lupang ito, walang makikinabang dito. Sisiguraduhin kong pati ang alaala ng lola mo ay madudurog kasama ng bahay na ito. Sigaw ni Amara habang may hawak na sulo ng apoy. Itinapon ni Amara ang sulo sa bubong na gawa sa nipa ng lumang bahay. Sa isang iglap, ang apoy ay sumiklab sa gitna ng ulan. Ang bahay ni Lola Mutya ay nagsimulang lamunin ng apoy. Ang bawat piraso ng kahoy na naging saksi sa kanilang hirap at ginhawa ay unti-unting nagiging abo. Lola! Ang mga gamit ni Lola! Sigaw ni Hiraya. At nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papasok sa nag-aapoy na bahay upang kunin ang huling album ng mga litrato ng kanyang mga magulang. Hiraya! Huwag! Isang boses ang umalinggaw-ngaw mula sa malayo. Si Lakan. Humabol siya hanggang sa dulo ng kanyang makakaya. Ngunit huli na ang lahat. Isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa pintuan ng bahay. Kinukulong si Hiraya sa loob ng naglalagablab na impyerno. Sa labas, si Amra ay tumatawa ng parang baliw habang pinapanood ang kanyang huling obra maestra ng kasamaan. Ngunit ang kanyang tawa ay biglang napatigil nang maramdaman niya ang malamig na dulo ng isang baril sa kanyang sentido. Ang mga tauhan ni Lakan ay nakapalibot na sa kanya. Ilku si Hiraya. Ngayon din. Sigaw ni Lakan sa kanyang mga tauhan habang siya mismo ay kumuha ng isang basang kumot at walang takot na pumasok sa gitna ng naglalagablab na bahay. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng dagundong ng apoy at ang hiyaw ng isang lalaking handang itaya ang lahat para sa babaeng mahal niya. Sa loob ng nagbabagang bahay nakita ni Lakan si Hiraya na nakahandusay sa sahig, yakap-yakap ang album ng kanyang pamilya habang ang makapal na usok ay dahan-dahang kumukuha sa kanyang malay. Hiraya! Huwag kang pipikit. Narito na ako. Bulong ni Lakan habang binubuhat ang dalaga. Ngunit sa labas, ang isang huling pader ng bahay ay nagsisimula ng gumuho. Ang tadhana ay tila ayaw pa ring magpaubaya. Mailalabas ba ni Lakan si Hiraya ng buhay mula sa nag-aapoy na libingan ng kanilang nakaraan? O ang apoy na ito ang tatapos sa lahat ng kanilang pangarap? Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang
sa dalampasigan ng Batangas, kulay ginto at puno ng pangako. Ang amoy ng alaalat ng dagat ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng bango ng mga sariwang sampagwita na nakatanim sa paligid ng isang bagong gusali. Ang Mutya Foundation, hindi na ito ang marangyang mansyon ng mga tsoy na puno ng puot at kasakiman, kundi isang tahanan para sa mga batang ulila at mga matatandang walang matuluyan, isang alaala ng pag-ibig na hindi kailanman namamatay. Nakatayo si Hiraya sa harap ng malawak na bintana, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa buhanginan. Wala na ang mga benda sa kanyang mga kamay. Tanging ang maliliit na pilat na lamang ang natira. Mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Ang kanyang muka ay payapa na. Wala nang bakas ng takot o pait na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa likuran niya, naramdaman niya ang pamilyar na init ng isang presensya. Hindi na kailangang lumingon ni Hiraya upang malaman na si Lakan ay naroon. Dahan-dahang ipinatong ni Lakan ang kanyang mga kamay sa balikat ni Hiraya at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ng dalaga ang kanyang sarili. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Lakan, nakikinig sa bawat tibok ng puso nito na tila isang martsa ng katapatan. Lakan, naalala mo ba ang sinabi ni Lola bago siya pumanaw? Sabi niya, ang tunay na perlas ay hindi nahuhukay sa ilalim ng dagat, kundi matatagpuan sa loob ng isang pusong marunong magpatawad. Bulong ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng katahimikan. Alam ko, Hiraya, at araw-araw, nagpapasalamat ako sa langit dahil binigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na ang pag-ibig ko sa iyo ay mas malakas kaysa sa anumang kasalanan ng nakaraan. Mahinahong sagot ni Laka. Inilapit niya ang kanyang mukha sa buhok ni Hiraya, ninanamnam ang amoy ng kalayaan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda, si Amara Choi ay nakaupo sa sahig. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang magagarang gown. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang pagsisisi na tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang hiya ay naging isang walang hanggang bilangguan, isang paalala na ang yaman na kinuha sa masamang paraan ay kasing rupok ng abong tinangay ng hangin. Napatunayan ni Hiraya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi pinili niyang huwag nang maging bilanggo nito. Pinatawad niya si Lakan hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil nakita niya ang tunay na diwa ng lalaki sa gitna ng nag-aapoy na bahay, ang handang mamatay para lamang mailigtas ang kanyang alaala. I've realized something, Lakan, sabi ni Hiraya habang hinahawakan ang kamay ni Lakan kung saan nagniningning ang itim na perlas. Ang fire na yon, it was meant to burn the bitterness of our families. Ang natira na lang ay ang pundasyon nating dalawa. And we will build something beautiful from those ashes, Hiraya. Magkasama tayo, pangako ni Lakan. Dahan-dahang humarap si Hiraya kay Lakan. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na hindi na kailangan ng mga salita. Isang halik na puno ng pasasalamat, pag-asa, at isang wagas na pag-ibig. Ang dagat ay patuloy sa kanyang paghampas sa dalampasigan. Tila isang awit ng pagdiriwang para sa dalawang kaluluwang ang nahanap ang kanilang kanlungan sa gitna ng unos. Ang itim na perla sa daliri ni Hiraya ay hindi na lamang isang simbolo ng yaman. Ito ay naging simbolo ng isang bagong simula. Isang paalala sa lahat ng makakarinig ng kanilang kwento na ang bawat luha ay may katumbas na ligaya at ang bawat paghihirap ay may dulo sa piling ng taong tunay na nagmamahal. Dito nagtatapos ang alamat ng itim na perlas, ngunit ang pag-ibig ni Lakan at Hiraya ay mananatiling buhay, kasing tatag ng mga alon at kasing liwanag ng pagsikat ng araw sa bawat bagong umaga. Hanggang sa muling pagtatagpo ng ating mga puso sa dalampasigan ng tadhana,
Baunin sana ninyo ang aral ng kanilang paglalakbay na kasing tatag ng mga alon at kasing liwanag ng pagsikat ng araw sa bawat bagong umaga. Mga minamahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang ating pagsasama sa kwento ni Nalakan at Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong pagtitiyaga at pag-alay ng inyong oras upang makinig hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali ang paghabi sa bawat kabanata ng nobelang ito. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga tagpong durog na durog ang loob ni Hiraya sa ilalim ng ulan at ang mga sandaling tila wala ng pag-asa ang kanyang bukas, naramdaman ko rin ang bigat sa aking dibdib. May mga pagkakataong kailangan kong tumigil sandali dahil ang bawat patak ng luha ng ating bida ay tila nanggagaling din sa sarili kong mga alaala. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong sugat na madalas nating itinatago sa likod ng ating mga ngiti. Ang inspirasyon ko ay nagmula sa mga taong katulad ni Hiraya, mga taong binaliwala, minaltrato, ngunit nanatiling may gintong puso sa gitna ng putik ng buhay. Ang pag-ibig at katarungan ay parang isang munting butil na kailangang dumaan sa madilim na kailaliman ng lupa bago ito muling sumibol at mamulaklak ng buong ganda. Tulad ng liwanag sa dapit hapon, ang pag-asa ay laging naririyan, naghihintay lamang na ating yakapin kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang bagay akong nais itanong sa inyo. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging parusa para kay Amara? O kung kayo ang nasa kalagayan ni Hiraya, kaya nyo rin bang yakapin at patawarin ang taong naging dahilan ng inyong matinding pagdurusa? Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang sagot at nais kong marinig ang inyong tinig. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong puso at nagbigay ng kahit kaunting init sa inyong pakiramdam, huwag po sana ninyong kalimutang i-like, mag-iwan ng komento at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas ko upang patuloy na lumikha ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga salita at damdamin. Pagpalain kayong lahat ng may kapal.